Hello! Mabuhay! This is Teacher Lourdes, and this is your course, Physics for Industrial Technologists. Our lesson 2 is Measurement, Units, and Scientific Notation. Measurement is one of the foundations of physics and industrial technology. Whether a student is diagnosing an automobile, designing an electric circuit, or repairing electronic equipment, or working with computer hardware, accurate measurement is essential. Aking mga estudyante, dahil kayo ay mga future industrial technologists, napakahalaga na maunawaan ninyo ang paggamit ng accurate or ng correct measurement. Dahil kapag kayo ay nagkamali, maaaring ito ay makaapekto sa inyong pagre-repair or pag-aayos or pag-maintain ng isang electrical device and other uh, um, machine na inyong pwedeng mahawakan in the future. For industrial technologists, physics is not simply about solving equations. It is about measuring real objects, interpreting technical specification, selecting appropriate units, and communicating numerical information accurately. Ang International System of Units or SI ang nagsisilbing common measurement language na ginagamit sa science, engineering, and manufacturing at sa technology. Ang current SI framework ay minimaintain ng Bureau International de Poids et Mesures or BIPM 2026. So these are our objectives. Number one, define measurement, physical quantity, and unit. Second, you will identify common SI-based and derived units used in industrial technology. Third, you will convert measurements using SI prefixes. And fourth, you will express very large and very small quantities using scientific notation. Fifth, you will perform basic calculations involving scientific notation. Sixth, you will apply appropriate units and scientific notation to situations in computer technology, automotive, electrical, and electronics technology. And last, you will recognize the importance of accurate measurement in industrial and technical work. Paano kapag nag-measure kayo ng mali? Imagine, kayo ay automotive technician and yung customer sabi sa'yo, palitan mo daw yung component. And yung specification ay gumamit ka ng bolt na tightened sa particular na torque. What will happen if you must understand the unit? Or imagine, a computer technician installs a component with wrong physical dimensions. Or yung electrical technician, naggamit siya ng wrong voltage rating. Ano mang mangyayari? Pwedeng magkaroon ng sunog, di ba? And electrical technician na misread niya ang resistor value na kailangan. And or yung automotive technician na confuse niya yung millimeter sa centimeter. Anong maaaring mangyari? Pwede kayong mag-comment sa baba. A small mistake in measurement can result in wrong calculation, wrong installation, and pwedeng ma-damage ang inyong equipment or device, and it can cause safety hazards kagaya ng sunog, and of course, additional cost. Magastos, halimbawa, nagkasunog, syempre. Kaya ang ating lesson ngayon ay napakahalaga. In your specialization, what is one measurement that you cannot afford to get wrong? Comment down below. Now let's have the lesson proper. What is measurement? Ang measurement ay ang process ng comparing ng a known physical quantity with an established standard. For example, ang laptop screen can have a diagonal measurement of 15.6 inches. Ang wire can be 5 meters long. Ang battery can have a voltage of 12 volts. And ang resistor may have a resistance of 1 kilo ohms. A complete measurement generally contains a numerical value plus the unit. For example, 5 meters, where 5 is the numerical value and m is the unit. Pag nagsulat ka lang ng 5, hindi siya nagbibigay ng correct or ng enough na details. 5 na ano ba siya? 5 meters, 5 centimeters, 5 millimeters, or 5 kilograms. Therefore, a number without an appropriate unit
can be incomplete or misleading. Kaya dapat merong unit. Sa physical quantities naman, these are measurable property of an object or phenomenon. Examples nito, for example, sa length or haba, meter, symbol niya M. Sa mass or bigat, kilogram, symbol niya ay kg. Sa time, second, symbol niya ay small s. Sa temperature, Kelvin, capital K. Sa electric current or kuryente, ampere po yan, letter A na malaki. And sa amount of substance, mole. Or sa symbol, MOL na maliliit. And sa luminous intensity or sa pag-measure ng light ay candela or CD in small letters. Ang SI system is the internationally recognized measurement system used as a common language across science and technology. So ito pong SI units ang ginagamit sa maraming bansa. Ano naman po ang SI units na ginagamit sa industrial technology? Example nito ay kagaya kanina sa length, meter, and yung derived units niya, centimeter and millimeter. Sa mass, kilogram and gram. Sa time, second, millisecond, and microsecond ang derived units. Sa electrical quantities, ampere, volts, ohm, watt, and coulomb. At sa frequency ay hertz. This allow units, uh, technical information to be communicated across industries consistently. Para po yung ating measurement ay merong standard. Okay? And sa SI prefixes naman, ang ginagamit na uh, quantity ay yung mga extremely large, sobrang laki, or sobrang liit, extremely small. For example, sa kilo, kapag yan ay 10 to the third power, okay, yan po ay kilo. Sa mega, letter M na malaki, 10 to the 6th power. Kapag naman giga, 10 to the 9th power. Kapag tera, T na malaki, 10 to the 12th power. Kapag milli, M na maliit, 10 to the negative. Kung negative po ito, pakaliwa ang inyong number. Halimbawa, 0.001. So, yun po ang 10 to the negative power. So, maliit po siya. Micro, mas maliit. Itong mu ang kanyang symbol. And 10 to the negative 6 po yan. And nano naman ay n na maliit, 10 to the negative 9. And pico, p 10 to the negative 12. So ito pong may mga negative ay mga small numbers or value, and yung mga positive ay extremely large value. Okay, for example, sa 1 kilometer, 1,000 meters. Kung isusulat mo siya sa SI units na merong 10 to the third power. Yan. So, similarly, 1 millimeter, 0.001 meter equals 1 times 10 to the negative 3 meters. If you notice, negative siya. So, dito po. Okay. Tatlo. 1, 2, 3. Okay. Negative. Dito yung tuldok. Ibig sabihin, maliit siyang sobra compared sa 1 meter. Or 1,000 kilometer is 1,000 meters. Ito naman, papaliit naman siya. Okay. Next is, let's see the examples for specific BindTech students. First, the computer technology. For example, RAM. Ang computer ay merong 16 gigabytes of RAM. Ang giga ay 10 to the 9th power. Therefore, 16 gigabytes equals 16 times 10 to the 9th bytes. Approximately, meron siyang 16 billion bytes. In technical computing, always pay attention to the exact specification and whether a manufacturer is using decimal SI units or binary units such as gigabyte. Another example, processor speed. Ang processor ay nag-ooperate siya sa 3.2 GHz. And since ang 1 GHz ay
10 to the ninth power hertz. Then, 3.2 gigahertz is equal to 3.2 times 10 to the ninth power. Kasi po ang giga ay 10 to the ninth. So, 10 to the ninth hertz. This means the frequency is 3,200,000,000 hertz. Okay? Sa automotive naman, example, tire pressure. Yung pressure ng tire, halimbawa, 220 kilopascal. So, ang 1 kilopascal is 10 to the third power pascal. Then, 220 kilopascal equals 220 times 10 to the third power pascal, or 2.20 times 10 to the fifth pascal. So, bakit naging 5 yun? Ito 3. So, kasi minove niya yung decimal point dito. Ano po? Naging 2.2. So, 1, 2, tapos meron ka pang isang decimal point, kaya naging 5. Ano po? Okay. Nasa decimal point kasi nagkaroon siya ng additional na 2 spaces, kaya naging 10 to the fifth pascal. Okay? Naintindihan sana? Next example, engine displacement. For example, ang engine meron siyang displacement ng 1,500 cubic centimeter. Ang cubic centimeter, pwede rin siyang maging liter. Dahil ang 1,000 cubic centimeter ay 1 liter. Kaya, ang 1,500 cubic centimeter ay equal sa 1.5 liter. This is a good example why technicians must understand units and unit conversions. Okay? Another example for electrical technology. Sa electrical current, halimbawa, ang isang load, meron siyang 2.5 amperes. The unit ampere tells us that the quantity being measured is electric current. Kuryente po yan sa amperes. Pag tinignan niyo yung bill nyo sa bahay, sa kuryente, amperes po yan. Also, watts ginagamit din. If the current is 2.5 amperes, we should not simply write 2.5 because the unit provides essential technical meaning. So, kapag importante na may letter A siya, representing the amperes. Okay? And example number 2, sa electrical power. Halimbawa, ang isang appliance, gumagamit siya ng 1.2 kilowatts. Ang 1 kilowatt is equal to 10 to the third power watts. Kasi ang K is equivalent siya sa 1,000. So, tatlo ang kanyang zero. And 1.2 kilowatt is equal to 1.2 times 10 to the third power watts, or 1,200 watts. Nakikita nyo na po ang pattern? Okay. Next is example sa electronics technology naman, sa resistor. Halimbawa, ang isang resistor, meron siyang resistance ng 4.7 kilo ohms. And ang isang kilo ohm ay equivalent siya sa 10 to the third power ohms. And 4.7 kilo ohm is equal to 4.7 times 10 to the third power ohms, or 4,700 ohms. Okay po. So these are equivalent. 4.7 kilo ohm or 4,700 ohms. I hope you understand. And example number 2 sa capacitor naman. Ang electric component ay may capacitance halimbawa ng 100 nanofarad from Faraday. Isa rin siyang scientist, mathematician. And since 1 nanofarad is equal to 10 to the 9 to negative 9 farad, then 100 nanofarad is equal to 100 times 10 to the negative 9 power farad, or 1.00 times 10 to the negative 7 farad. Naintindihan po? This is a small amount or value kasi sa capacitor po yan. Ang capacitor ginagamit sa mga electrical appliances. So, meron tayong signal frequency. Another example. Halimbawa, communication signal, nag-ooperate siya ng 2.4 gigahertz. Therefore, 2.4 gigahertz is equal to 2.4 times 10
to the ninth hertz. Okay, kasi ang giga po ay 10 to the ninth. This type of notation is especially useful when working with electronic and communication systems. Now, let's go to scientific notation. Okay, ito na yung ginagawa rin natin kanina na ito yung pagko-convert or pagko-convenient way ng pag-express ng extremely large or extremely small numbers. So, ang general form niya is a times 10 to the nth power, where 1 is less than or equal to A, and A is less than 10, and N is an integer. So, for example, 3,000. So, magiging siyang 3 times 10 to the third power. Nakikita niyo yung pattern? So, halimbawa naman, 450,000. Magiging siyang 4.5 times 10 to the fifth. Saan nanggaling yung 5? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yung tuldok. Kaya naging 4.5. Nakuha po? Ito naman, 0.005 equals 5 times 10 to the negative 3. Bakit naging negative? Kasi nandun yung kanyang decimal point. So, maliit siya. Halimbawa, 1, 2, 3, tapos tuldok, negative 3. Naintindihan po? Ito namang isa, 0.000025. Okay, magiging siyang 2.5 times 10 to the negative 6. Bakit naging negative 6? Pakaliwa ay ang bilang mo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. So, tapos nandito yung 2 mo, nandito yung 5 mo. Okay, naintindihan po? O, 2.5. Tapos meron siyang negative 6. Dito ka magsisimula sa 2.5. Dito mo nilagyan ng toldok. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano po? Nakuha niyo po? Negative 6 siya. Okay, pag ganun yung pag-move ng decimal point. So, ang scientific notation are particularly useful sa physics and technology kasi it makes powers of 10 explicit and reduces ambiguity in very large or very small measurement. 'Di ba? Nakakalula kasi kapag maraming zero. So, gagawin mo, maraming zero sa dulo, lalagyan mo, i-convert mo siya into scientific notation na meron siyang mga raised to the power of a negative or a positive value. Okay. So, example tayo uli. I-convert mo yung 45,000 sa scientific notation. So, yung 45,000 magiging siyang 4.5 times 10 to the fourth. Bakit 4? 1, 2, 3, 4. Okay? 4.5 times 10 to the 4. Nakuha po. Example number 2 naman. Yung 0.00056, ang gagawin mo naman, i-move mo yung decimal point 4 places to the right. Okay? So, ito. 1, 2, 3, 4. So, gagawin mo na 5.6 times 10 to the negative 4. Negative 4, kasi nga, this is a small number. Okay? Therefore, ito, 0.00056 is equal to 5.6 times 10 to the negative 4. Naintindihan po? Ito ang aalalahanin nyo. Pag malaki yung number, positive siya. Kapag naman small number, ibig sabihin kagaya nito, may 0.00. Small number siya, maliit, sobrang liit. Negative po ang kanyang exponent. Sana natutunan yon. Ang scientific notation sa industrial technology. Ito, for example, ang gigahertz sa computer, 3.2, magiging siya sa scientific notation na 3.2 times 10 raised to the 9 power. Kasi giga have 10 to the 9. Sunod naman sa automotive, halimbawa, ang common is 220 kilopascals. So, scientific notation niya is 2.20 times 10 to the 5th power Pascal. Sa electrical naman, common is 1.2 kilowatts. Magiging siyang 1.2 times 10 to the 3rd power watts. Ano po? Wala na yung kilo kasi nandito na siya. Naging 10 raised to the 3rd power.
And halimbawa, sa electronics technology naman, 100 nanofarad, magiging naman siyang 1.00 times 10 to the negative 7 farad. Okay, ang purpose nito is not simply to make numbers look scientific. Ang scientific notation, it allows technicians to read specification more easily, compare quantities, perform calculations efficiently, reduce errors caused by long strings of zero, and of course, to communicate technical information precisely. Sakto po ang value, precise. And now, multiplication naman tayo using the scientific notation. To example, ang circuit, meron siyang 2 times 10 to the third ohms and meron another quantity, 3 times 10 to the negative 3 amperes. Kailangan mo siyang i-multiply. So, 2 times 10 to the third and 3 times 10 to the negative 3. Kailangan mong i-multiply ang mga coefficients. Ang coefficient ay itong nasa taas. Ano po? Okay. Multiply the coefficients. So, na mali dito. Naging 2 times 3 equals 6. Okay, dapat po ito ay 3 times 3. 3 times negative 3. Okay, so mali po ito. Dapat 9. Ano po? Sorry for the error. And add the exponents. Ay, mali. Sorry. Ang coefficient niya ay 2 saka 3. Itong base number. Ito ang exponent, yung 3 saka negative 3. Sorry. 2 times 3 equals 6. Tama pala yan. Ito ang coefficient. 2 saka 3. So, 6. 6 ang coefficient niya. Ngayon naman, i-add naman natin yung exponent. Ang exponent, yung mga small number above the number 10. So, i-add mo ngayon yung exponents. So, 10 to the third plus 10 to the negative 3 equals 10 raised to 0. Kapag raised to 0 po yan ay nagiging 1. Ano? Any number raised to 0 is equal to 1. Okay po. So, therefore, 6 times 10 to the 0 power or 1 equals 6. Okay po. Naintindihan po? So, ito ang kanyang sagot. 6 times 10 to the 0 is equal to 6. This illustrates how scientific notation can simplify calculations involving electrical and electronic quantities. Okay, naintindihan po? Yun po ang simpleng pag-compute ng scientific notation. Okay. Next example, halimbawa, 6 times 10 to the 6 power hertz. Dinivide naman siya sa 2 times 10 to the third power. So, ganitong gagawin mo. 6 times 10 to the 6 divided by 2 times 10 to the third. Gagawin mo naman, pag division, i-divide mo yung coefficient. So, ito yung coefficient. 6 divided by 2 equals 3. And then, isusubtract mo naman yung mga exponent. So, 10 to the 6 divided by 10 to the third. So, 6 minus 3 equals 3. So, ang sagot mo ay 3 times 10 to the third power. Ganun lang po. Madali lang, di ba? Okay. Dito naman tayo sa measurement accuracy and precision. Ang dapat maintindihan ng mga industrial technologies na ang measurement hindi siya always exact. So ang accuracy, it refers to how close a measurement is to the accepted or true value. Yung precision naman refers to how closely repeated measurements agree with one another. For example, meron kang digital caliper may provide more precise measurements than ordinary ruler because it can resolve smaller changes. So, merong digital caliper na pwede mong magamit instead of a ruler. So, example sa industrial, meron kang required diameter
which is 20 millimeter. If your measuring instrument can only measure to the nearest millimeter, reporting 20 millimeter would give an unjustified impression of precision. So, ang instrument dapat ay i-determine niya kung gaano ka-precise we can report a measurement. So, dito naman tayo sa significant figures. Kapag nare-report ka ng measurement, dapat huwag kang mag-include ng more digits than the measuring process justify. For example, ang 36.7 centimeter, meron siyang 3 significant figures. Ang 3, ang 6, at ang 7, these are significant figures. When you say significant figures, siya ay ang final digit nagre-represent siya ng estimated measurement. Okay. Example, sa industrial technology, yung technician, meron siyang component na gumamit siya ng ruler. Nag-obtain siya ng 12.4 centimeter. It would not be appropriate to suddenly report 12.437891 centimeter unless the instrument and measurement produced actually support that precision. So, yun po yung precision. Meron kang precise na measurement na mahahaba pa yung sa decimal point, ibig sabihin precise na precise siya. So, hindi mo na kailangan gamitin yung mahahaba pa na decimal point pagkatapos ng tens place kasi ito lang ang required. Ano po? Okay. For example, doon naman tayo sa ating student activity. Okay. Objective natin, you will measure it like an industrial technologist. So, magpa-practice kayo na mag-identify ng units, mag-convert ng measurement, and mag-express ng technical quantities using scientific notation. Pwede nyo rin gamitin itong mga materials na necessary. So, ito po, i-post nyo na lang, sagutan sa papel. Post nyo na lang sa sa isang perasong papel. You can answer this. Ano po? Part A, Part B, and Part C, scientific notation. At ko-convert nyo siya sa merong times 10 raised to positive or negative. And sa Part D, i-post nyo na lang din po ito. Okay. Mag-choose kayo ng one device kung ano ang inyong major dito. And mag-record kayo ng 3 measurement dyan sa inyong napili para sa inyong course or major. For example, nagkuha kayo ng resistor. Ano ang measurement sa resistor? Kilo, ohm. Ano ang kayong scientific notation? Okay, 3 pong ganyan per person. Individual po itong student activity natin. And then, dito naman, individual din to. Answer nyo siya. And then, sagutan din ito. A, B, C, D. Ayan, sa papel din po yan. This will serve as your assessment. Okay? Kung natuto ba kayo sa lesson natin. And meron din tayong laboratory. Magkakaroon tayo ng competition or game na meron kayong sasagutan sa board. Ito ay board walk by group. Okay, I hope you learned something in our lesson. So, sa summary po natin, ano yung 3 most important na natutunan nyo? Number 1, ang measurement ay nangangailangan siya ng appropriate units. For example, meters, seconds, centimeter, kilo ohms, or watts. Number 2, ang SI prefixes, hinihelp na tayong ma-express yung napakalaki at napakaliit na mga quantities. And number 3, scientific notation makes technical numbers easier to read and calculate. As industrial technologists, you will work with machines, circuits, computers, engines, electronic components, and other technological systems and devices. All of these systems involve measurement. That's why napakahalaga na kayo ay magaling and precise mag-measure. Ang isang good technologist, hindi lang siya nagtatanong ng what is a number. Ang tinatanong ng isang magaling na industrial technologist, ano ba yung mini-measure? Ano ang unit? Gaano ka-precise ang measurement? And ano ang
value ng ah, mean sa actual system. Anong meaning ng value sa system? Measure carefully use the correct unit, and write and think precisely and scientifically. Another summary, remember, measurement, numerical value plus unit. SI provides a common measurement language. Prefixes represents powers of 10. And scientific notation is written as A, or the base number, times 10 raised to the exponent. And accurate and appropriate precise measurement are essential in industrial technology. Thank you so much. These are my references. Thank you so much to my references. Thank you to canva.com, ChatGPT, and this is Teacher Lourdes saying mabuhay.